So I would like to ask for an apology kasi kahapon or nung isang araw yata yung nabanggit ko sa inyo na pagka nagkakaroon tayo ng ng participation, we're asking for involvement or participation sa menti.com, nabanggit ko na wag na kayong lumabas sa sa Zoom. Pero when I tried to again to access the kanina, nag-aral-aral nga ako uli. Napansin ko kailangan pala talagang lumabas tayo sa Zoom and then puntahan natin yung menti.com. Ito yung menti.com na to. And then saka natin ipapasok yung code and then we do the answers, no? We key in our answers or our response. Okay, so again, I would like to ask an apology na nagkamali po ako no nabanggit ko na you don't need to get out from the Zoom para kayo ay makapag-participate, no. Mahirap pala 'yon. So pagka mayroong question dito, halimbawa ito yung ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa nakalipas na discussion patungkol sa PD856 chapter 13. Para masagot nyo ito, lalabas kayo sa Zoom, puntahan nyo po yung sa Google, and then i-type nyo po yung menti.com, ito yung number na to, itong account na to, menti.com, and then sa kanyo ipapasok yung 77702810, and then sa kaninyo i-key in yung inyong response o yung inyong answer. And then pagkatapos noon, balik kayo uli sa Zoom. Ayan. Okay. Kaya I'm sorry sa mga iba kasi, sir, hindi ho kami makapasok, yung ganon. Yeah, I understand the reason now. No, I understand the reason. Lumabas tayo sa Zoom, puntahan natin yung Google, hanapin natin yung menti.com and then saka natin i-key in yung used number kasi maghanap siya ng code number, I'm sorry. And then pagkatapos noon saka kayo sasagot. Ayan. Okay. Yan, may sumagot na, no? I-ignore nyo po yung hilaw, ha? Kasi sagot ko yan kanina. Inaral-aral ko lang siya kanina. Sabi ko nga pala, no? Kailan pang lumabas pala. So, ignore nyo po yung hilaw na yan. Ang unang sumagot ay nag-mention about rules and regulations. Ang What code else? number is 77702810. Ulitin ko ang code number para makapag-share kayo ng inyong input. Gamitin niyo po yung number na ito, 77702810. Ayan. Yeah, may sumagot sa inyo, PD856 is the mother of all laws pertaining to massage and the focus is on spa sauna operation. Yeah, ang ganda, no? Sige po. Mamaya natin i-discuss natin lahat yung inyong mga input. Another one gave an answer. Sabi niya, significant of sanitation. This chapter tackles the definition of being a massage therapist and its rules and regulations. After king. Okay, naputol. This chapter tackles the definition of being a massage therapist and its rules and regulations. It also tackles the sanitation as a massage therapist. And sabi nga po, we should possess a clean garment and certification. Okay.
Yeah, may isang nag-input, sabi po niya, it's not practical to put up a sauna due to large expense. Mataas yung overhead, ano? Yan po yung nabanggit na natin. Anything else? May sumagot, protection and promotion of the health of people, kailangan ng health certificate, kailangan ng sanitary permit. Ayan. Beautiful, no? Ang ganda ng mga comment ninyo. Tingnan pa natin yung iba. We're still waiting for the others. Sir Benj. Yes, Frank. Actually, sir, you don't need to exit sa Zoom, sir. May lumalabas kasi na pop-up sa screen na Ito po. join Benji Eugenio Mentimeter Collaboration. So pag nag-join Mhm. ka dun, sir, mag-open siya ng small box. Then pwede ka na mag-type dun directly. You don't need to input the numbers. Actually, yung ginagawa ko dati eh. Kaya nga nagulat ako when I tried again kanina. Hindi ko na walang pop-up na sinasabi yun nga. Kasi dati, yun 'di ba sinabi ko na you don't need to get out or leave the Zoom. Pero sige lang, pwede kung sakali naman, depende yan sa system ng hawak natin. Kung nandun naman po, no need to get out. Pero the other option I've tried kanina, lumabas ako, hinanap ko yung mented.com and then kiniin ko na yung number. So the same thing, lumabas din yung ano niya, yung platform. Thank you Frank for that comment. Ano po? Tama po. To those hindi naman ano depende sa system ng inyong cellphone pagka lumalabas agad, wag na kayong lumabas. Doon na kayo maglagay ng inyo pong code number and then masasagot nyo na agad. Thank you Frank for your idea, for your suggestion. May sumagot, protection and promotion of health of people. Kailangan po ng health. Yan, nabanggit na natin kanina. And about sanitation and sauna rules and regulations. Okay, so we cannot wait for the others. Ano po, pero summarize na lang po natin. Essentially, tulad ng sinabi po natin, kapag pinag-usapan po, it has to be very, very clear with us. Ano po, kung ano po ang pinakabuod ng PD 856, which is yung PD 856 by itself is the code on sanitation. Ayan po yan. So marami po yan mo kasi pag sinabing code on sanitation, nandun po yan about the buildings, about the pipes, about many many things. Pero po sa chapter 13, ito po ay nakalaan lang po sa masahe. Kaya nga ang kanyang pamagat is massage and sauna bath establishment. Now, if you look at it very closely, ang kanyang influence parang ganun din sa Code on Sanitation, no? Yung kabuuan ng Code on Sanitation, bakit kamo? Kasi ang kanyang emphasis ay nandoon sa structure ng spa, ng sauna. Yan, sinabi ko sa inyo po, pag babasahin nyo na maigi, mahaba-haba po 'yon. Pati po yung anong klaseng ilaw, no? Yung mga lumens na sinasabi, yung mga candlelight na sinasabi. And then ventilation, it's more about the physical setup ng sauna at ng spa establishment. Now, yung patungkol naman sa mga nagmamasahe, very little, no, ilang ano lang po 'yun, yung provision niya kukunti lang po. Wala masyado siyang diniscuss about the the ano po yun, yung mga grounds for revocation of license, walang ganon, no? Walang ganon. Kaya yun po ang nangyari sa susunod na pag-aaralan natin, yung AO 2010-0034, ito ngayon ang focus niya doon mismo sa mga nagmamasahe. Doon mismo sa mga ano yung ika nga sa English yung nitty-gritty ng pagiging licensed massage therapist. Okay? Okay. So, Ito, ayan po. Yeah. Thank you for that, no? Maraming salamat sa inyong mga input. Tuloy tayo ngayon sa next slide natin. Ito po 'yon, AO kaya 2010 0034, and ito po ay kung inyo mapapansin, malalaman nyo kung anong year siya inilabas ng DOH. No? Pag sinabing AO 2010, ibig sabihin that's year 2010. And then yung 0034 na yan, yun yung dami po, pag ilan po siya na administrative order ng DOH na nirelease ng kagawaran ng pangkalusugan.
Okay. Yung AO 2010-0034 is the revised implementing rules and regulations governing massage and sauna bath establishments. So ito po yung IRR noong PD 856 Chapter 13. Okay. So this is the revision po, no? Revision po ito ng implementing rules and regulations na nakasaad doon po sa Presidential Decree 856 Chapter 13. Now, let's take a look. Ano ba yung kanyang objective dito sa ating pag-aaral ng ng bahagi ito ng ating pong lesson? Number one, to know the difference between PD 856 and AO 2010-0034. Number two, understand the qualifications for DOH massage licensure examinations or for those who would be taking the DOH massage licensure examinations. And also, very, very important for me is, which you should know, ano naman yung mga grounds, no? What are the grounds for the revocation of your massage license? Ayan. Kaya dapat nating aralin nyo, dapat yung alamin ito na maigi kasi ang dami ko na mga cases na hindi nila nabasa na maigi hanggang sa dumating yung time na yung kanilang license ay nagiging invalid, no? Naging invalid for reasons na yun napabayaan lang, no? Hindi nakaligtaan lang po nila na mag-renew ng kanilang license. So yun pag-aaralan natin in a little while on the next few hours. Okay, so yeah, na daanan na natin to kahapon, the rationale, essentially, this is going, para siyang offshoot po ito regarding doon sa, parang nagbigay po siya ng kanya pong pinakabuod, no? Kung saan po nagsimula po yung pagmamasahe na to that has been there for many, many years, no? Hindi lang hundreds, no? Thousands of years even, no? Yung papaano ginamit po para sa mga iba't ibang sitwasyon na kailangan mo ng kagalingan yung tao, yung pagmamasahe. Ayan. And moving forward, ayan, tuloy na po tayo doon. Ano na po natin po yan. May sarili pong isang objective. Yung definition of terms, na pasadahan na natin to kahapon, no, bago tayo magtapos kasi may panahon pa tayo kahapon na pag-usapan natin pag sinabing accreditation, ito yung formal, no, recognition ng DOH na binibigay sa atin, no, sa mga institution na nagtitraining patungkol sa pagmamasahe. The committee refers to pag sinabing committee, this is the Committee of Examiners for Massage Therapy or the CEMT. Continuing massage therapy education, this is one requirement. If and when yung lisensya po natin ay nag-expire, kailangan natin mag-renew. So kailangan po natin ng 30 credit units at ang office na to, yung committee na to, sila yung nagre-recognize, no, kung ano po yung mga units o ano po yung mga programs, training programs na pwedeng mabigyan po ng kaakibat na 30 credit units. The health certificate refers to a written recommendation issued by the city or municipal health officer. Magkaiba po ito sa health card. Linawin ko po kasi ang iba sabi po niyo, sir, pwede na po, mayroon na po kaming health card. Hindi po pinag-usapan yung health card. Ang pinag-usapan po dito, yung health certificate, nakabahagi po ng inyo pong maging requirement kapag kayo ay kumuha ng examinations. Ayan. Na again, tulad nung nabanggit po natin, bawat local government may kanya-kanyang interpretation po siya regarding doon sa mga requirements para mabigyan po kayo ng health certificate. Yan po yan ha. Or sometimes ang tawag po ng ibang unit o LGU ay medical certificate. May kanya-kanya po silang ibang requirement. Yung iba nangailangan po ng X-ray, yung iba po nangailangan pa po sila ng stool and fecal, yung urinalysis, mga things like those. So it all depend on the local government where you belong. Kaya sundin nyo lang po pag sinabi nilang kailangan namin ng ganito, ganyan, ganyan, sundin nyo lang po sila, no? In some instances naman po, like in Makati, we've experienced that for several years ago, na wala na silang hinahanap. Basta pagdating mo doon, nakita nung doktor, malusog ka naman, mukha ka namang wala ka namang sakit. Ayun,
Atin-atin lang, huwag niyo ipagkakalat. Yun, nagpipirma na yung doktor, no? Pero magbabayad ka muna dun sa cashier. Mga ganun po, no? So, every LGU has its own way of doing things, particularly sa pag-issue po ng inyo pong health certificate or medical certificate. Yan. Licensed massage therapist refers to yan kapag kayo po ay naging ano na po no na nakatapos na ng training and you took and passed the DOH massage licensure examinations and then may hawak na po kayo ng certificate of registration. That means you are already an LMT. Yeah, yan na-discuss na natin yung massage therapy kahapon and ayan po. Uy, ba't sa nandun lang? Okay, for a while. Dali, hindi ko makita yung slide na wawala. Okay, let's move to another option. Okay, here we are. Ayan. Okay na to? Nakita nyo na po yung Article 1? Yes, sir, nakikita po. Okay. Sorry for the inconvenience. Okay, Article 1. This is about the AO 2010-0034. Makikita po natin po dito. Ang una sa lahat yung patungkol sa membership. Membership po ng ano po? Membership po ito ng ating pong Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Oh, sorry, ng ating pong CEMT. Ito po ay patungkol po sa CEMT at sa kasalukuyan po ang chairman po natin ay mula sa Health Facilities Services Regulatory Bureau or HFSRB. I would like you to take note of this kasi po lahat po ng ating pong mga about the examinations later on ay dito po natin hanapin sa website po ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau. The question is, sino po yung kanila pong head, no? Ang chairperson po ng ating pong Health Facilities Services and Regulatory Bureau, which heads the Committee of Examiners for Massage Therapy, ay walang iba kung hindi si Engineer Annette B. Tan. Okay, hindi ko na ilagay sa slide ano po, but I will show it to you later on. Ang head po ng committee ito, mapansin niyo po, hindi po doktor.
Ang head po ng committee po o ang head po ng Health Facility Services and Regulatory Bureau is an engineer. Okay? Siya po ay si Engineer Annette Bitan and siya po yung Director 4, CISO 4 ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Ang sumunod po na kasapi po ng CEMT ay ang Environmental Health Office Vice Chairman. I'm sorry but we do not know their names. Wala pong nilabas ang committee. And then mayroon pong member po, ang mga member po ay isang sanitary engineer mula ito sa DOH Central Office, medical practitioner, physical therapist, legal practitioner, and ito po medyo questionably po ito, massage therapist, members, assessors, facilitators. Ito po yung nagbibigay po yung po yung mga kabahagi po ng assessment team coming from DOH. But unfortunately, for the past 3 years, napansin namin, wala na pong hindi na po kasama to. Wala po tayong alam kung meron po nagre-represent ng hanay po mula sa mga nagmamasahe. For reasons we do not know, hindi natin alam kung bakit po wala po tayong representative. At even ito lang no sa atin-atin lang po ito. Even the names of the members hindi po natin wala po for the past 4 years yata. We don't have any idea kung sino po ang miyembro po ng komite. Ayan, but suffice to say, sila po yung bumubuo ng Committee of Examiners for Massage Therapy. Ano po yung powers, duties, and functions po? Mahalagang maunawaan po natin po ito para maintindihan po natin ano po yung tungkulin po ng komite, no? Ng Committee of Examiners for Massage Therapy. Number one, they are the ones who announce the schedule and hold examinations for massage therapists. Sila po ang nag-schedule, sila po ang nagsiset ng mga venue kung saan po mag-exam. Sila din po ang nag-approve at nagdi-disapprove ng inyo pong mga applications. Ayan, no? Applications for examination and perform all other duties pertinent and relative thereto. Ibig sabihin po nun, lahat ng bagay patungkol po sa exam ng massage, sila po ang mayroon pong kinalaman. Regarding sa mga schedule, bangkitin ko na lang po sa inyo that we have to be open to the possibility that there are times they announce the schedule of exam way too early. Way too early. Bakit po? Halimbawa, kasi every year, later on you'll find out, dito po sa AO 2010-0034, nilagay po ng DOH na ang exam para sa massage licensure, evaluation para sa LMT, ginaganap twice a year. That means ito'y gagawin sa June at ginagagawin sa December of each year. So dalawa po yan. Pero what I'm saying here is, minsan ang ginagawa ng DOH, halimbawa, sinabi niya, like ngayon, June. Pero minsan po, may mga pagkakataon na mag-a-announce ang DOH na halimbawa, ano pa lang ngayon, now is the month of February, no? March, maglalabas na sila ng communication saying that the exam will be held sometime May of this year. Ganon. And then the deadline for submission is April 30, mga ganon. So that happens. That happens. No? So what we're saying here is posible na magsisit ang DOH, siset ang DOH ng maaga-agang exam. Pero sa ngayon po, hindi po nila ginagawang late. So wala po tayong nakikitang late. Normally po, hindi po normally. There are times na ginagawang maaga. Kaya po, yung sinasabi ko po, paulit-ulit, kapag kayo po ay nagpaplano po na mag-exam ngayong June, habang maaga pa po, ano nyo na po yung mga requirements, i-comply nyo na po yung mga requirements para po pagka nag-announce si DOH, agad-agad madali nyo ipasa yung mga requirements at kung may problema man, meron pang lead time para maayos kung ano bang mga discrepancy ng inyo pong mga documents. Ayun po. Ngayon po, sumunod po na bahagi po ng provision na ito is about approval and disapproval of applications. I would like to let everyone know na ang DOH ngayon, when it comes to submission ng mga documents, medyo sabihin na natin, napaka
paano ko ba sabihin po yun? Baka kasi susumbong niya ako sa DOH eh. Medyo metikuloso. Yan. Okay? Kasi dati hindi naman sila masyadong particular on some mga alam niyo mga ano mga alam niyo mga hindi masyado ewan ko, mahirap magsalita eh. Baka sumbong niya ako sa DOH eh. May mga ganon. So, ibig sabihin po noon, halimbawa ngayon, for the last 3 years, under kay Engineer Tan, hindi na po sila nagbabalik ng documents. Ang nangyayari in the past was lahat ng mga requirements isasubmit yan sa DOH. And then dalawang set. Isang set para sa original documents, isang set na photocopy ng mga documents. And then ang ginagawa is lahat 'to ipapadala sa DOH Central Office, no, sa committee under sa chairman ng araw, and then lahat ng ano pag na-check nila binabalik nila yung original. Ayan. Okay? So which means ano po, namamasyal po yung mga documents. Pagdating naman nila, check nila kung valid ba yon, and then they retain yung lahat ng photocopy at original binabalik nila, dinadaan sa institution at binabalik doon sa estudyante. That was ano before nag-assume po ang bagong chairman po ng komite. But when Engineer Tan assumed office, hindi na po ganoon yung sistema. Ano ginagawa na po nila? They will not receive, they will not accept any document, lalo na yung mga diplomang original. Okay? Ang tinatanggap na lang po nila is certified true copy ng original na diploma. O kung may yung TOR po kayo, certified true copy ng transcript of records. Kung mayroon po yung ALS is certified true copy ng inyo pong ALS na inisyu po ng DepEd. Ayun po. Ngayon, bilang paalaala po, huwag kayong magpagawa ng CTC sa anuma at sinumang abogado. Kasi po, hindi po tatanggapin po ng DOH. Ang tatanggapin pong CTC or certified true copy ay yung pong inisyu ng school na kung saan po kayo graduate or ng DepEd na kung saan po sakop po ng region po o ng concerned DepEd office na nagbibigay ng certification pertaining to your ALS document. Yun po yun ha. So, kaya naalala ko dati kasi minsan may nagpapadala ng kanilang diploma, yung alam nyo yung 'di ba sa dito yan sa amin sa province, yung mga certificate, mga diploma ng 'di ba nilalaminate yan at ganyan kakapal yung ano, yung kahoy na ginagamit. Ayun. 'Di ba ang cute? Pagdating dun sa ano, dinadala pa rin. Kasi hindi mo na matuklap yun Nakalaminate yun, 'di ba? Yung ganun diploma, nakalaminate yun. Kaya ganun kakapal, oh. Ayan. Dadali namin sa DOH. Kung 5 po yung nag-submit ng ganun, di hindi ko na may match. Pero ngayon po wala na pong ganon. Ulitin ko po, huwag kayong magsasubmit ng any original ng inyo pong diploma. CTC, CTC copy lang po ng diploma ang pipwede. Ngayon, tanong, Sir, wala na po akong high school diploma pero meron po akong college transcript, yun, transcript of records. Pwede po yon. Kung may masteral degree ka po, pwede din po yon. Okay? Ang minimum lang po is diploma, high school diploma na hinahanap po ng DOH. I hope maliwanag na po 'yon. The rest, pwede po na ano po na kasi alam naman natin pag kumuha kayo ng medical certificate, madali lang naman 'yon, 'di ba? At saka may prescription period yan na 6 months. Okay? The rest po. Pero 'yun lang po yung medyo tingin ko po mabusisi sila when it comes to that. Why? Because they would never want to return any document or to be bothered by requests coming from students na nagbigay po ng original document. Ayun po. That is exactly the reason ayaw nilang tumanggap ng original na diploma. Ayan. And sumunod po ay 1.2.2 to issue licenses to massage therapists who have satisfactorily passed the licensure exams and complied with the requirements. Ayan po. So malinaw na po na kapag kayo po ay pumasa na sa lahat po ng ano, dalawa naman po exam ng DOH. We have the theoretical and the oral practical examination. Pag naipasa niyo po 'yon, yan po, mabibigyan na po kayo ng Certificate of Registration. Ito na po yung pinakalisensya po natin.
And sir, to additional po, Yes. sabi niyo nga po, dapat Hmm. local lang. Ano po ang local lang? Yung diploma po, yung mga certificate. Yes. 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 Okay. Dagdagan ko na po yung sinabi ni Ems. Yung kung nais po na mga estudyante magkaroon po ng papasa o mag-take ng licensure examination, kailangan po Filipino citizen. Ayan po yun ha. Meron kasi nag-inquire, foreigner, gusto niya magkaroon ng license, yung things like those. So, sinasabihan ko na, we can only give you a certificate of completion once you complete the program, but we can recommend you to the DOH for licensure examinations because only Filipino citizens are allowed to take the licensure examinations. Ngayon, pag ang inyo namang documentation ay galing sa abroad, ah, hindi ko alam kung anong proseso nun, but definitely medyo masalimuot po yon, no? Kaya kung may diploma po kayo, dapat locally issued na diploma. Ayan po. Yun po yung binabanggit po ni Ems kanina. Ito po, gusto ko lang pong banggitin po na hindi po masyado nabibigyan ng diin ng local government. Okay? Take note of this. This is very, very important. Kaya lang po hindi masyado nila nabibigyan ng diin. Okay? Uh, to deny the issuance of license to any candidate and or cancel the license issued to any holder. Ayan. Of certificate upon conviction of any criminal offense involving moral turpitude or has been declared to be of unsound mind, physically fit, or has been found violating existing rules and regulations. Ibig sabihin po noon, parang katulad po ng driver's license. Ang driver's license po natin is, laging sinasabi po ng LTO, this is a what? A right or a privilege? Ang license po is always and has always been a privilege. Ibig sabihin po noon, pribileyo lang po yan. Hindi po nating karapatan po yon. Okay? Huwag nating ipangalandakan na human rights violation po kapag hindi po na pagka nabigyan ka po at inagaw po sa iyo yung lisensya. Okay? On what ground na pwede po makancel? Ito po ay paunang discussion lamang po kapag kayo po ay nagkaroon po ng criminal conviction, lalo na po kung may kinalaman po sa moral turpitude. Okay, I will explain on that in detail later on, or has been declared to be of sound mind. Ano pag sinabi on sound mind? Medyo nagkaroon na ng ganito, no? May kunting lumuwag na tornilyo. Ayan, hindi na makapag-isip na maayos. Sa halip na oil ang gamitin, yung ginamit niya ay gasolina. Yung gano'n, no? Yung gano'n. Unsound mind na po yon. Physically unfit or has been found violating existing laws and regulations as the case may be. Ayan po. So, yun po yung mga um, some of the grounds, no? Kasi mayroon pong mga ibang grounds, no? Mayroon pong later on we will talk on that. Pero ito po paunang discussion lang po natin with regards doon sa pag-execute o pag-implement ng komite ng kanilang kapangyarihan with regards to the issuance and the cancellation of the massage license. For a while. Okay, tuloy po tayo. Duties, powers, duties, and functions, issue certificate, true copies of lost or damaged license for massage therapist. Pagka in case lang po, yung iba natin na mga kababayan po, nagkaroon po ng baha sa area po natin, nawala po yung ating original license, pwede po, ang committee po ang nag-i-issue po ng certified true copy na ating pong lisensya. Ito pong sumunod po ay to conduct investigations to all sworn
Sorry. Ayan po. Uh, to conduct investigations of all sworn complaints against licensed massage therapists and to submit its findings. Ibig sabihin po noon, kapag ka may complaint sa atin, yung kapwa natin ng mga nagmamasahe or even the general public, no? Pag may reklamo po sa atin, then it is the committee that conducts the investigation. Pero po, tandaan po natin, huwag tayo magsasubmit ng mga complaint na wala pong kaakibat na sworn statement. Ayan po, hindi yung papansinin po ng DOH. At kung ano yung kanilang findings, recommend nila sa Secretary of Health para po ang Office of the Secretary of Health will be the one to implement. O, sila po mag-execute po kung ano pong findings ng komite. Dito po, to accredit institutions, associations, or trainers conducting training programs and review courses for massage therapists. Yan, sila po yung nag-check, sila po yung nagbabalidate, sila po nagbibigay po ng accreditation ng mga institution and to establish criteria for the accreditation of institutions, associations, or trainers who shall train massage therapists. Now, gusto ko lang po bigyan po ng pansin yung association. Ito po, yung institution, ito po yung kasama na po tayo doon, yung ating pong institution. And by the way, ang ating pong pangalan po na registered po sa DOH na recognized po or accredited ng DOH is HIMAS Asian Wellness and Spa Academy. Pero po kamakailan, tayo po ay nagkaroon po ng OPC. Pag sinabing OPC, One Person Corporation, and we adopted the name for the OPC as Handspring Wellness and Spa Academy. Okay, so when you encounter AUSA, AUSA and HAUSA is one and the same. Ayan po, iisa lang po yung AUSA at yung HAUSA, no? Yung AUSA it's the ano po 'yan, no? Single proprietorship na business entity, and then yung HAUSA is the OPC or the one person corporation. Now, ang gusto ko pong banggitin ay pag-usapan ng panandalian, yung association. I do not know if you've heard of the Philippine Association for Massage Therapists. Narinig nyo na ba yon? PAMT? Wala pa? Okay. Ang PAMT ay isang association na for many years namamayagpag po siya na association ng lahat ng mga license na mga massage therapists. Pero for reasons unknown to me, nawala po siyang bigla. No? Nawala po siyang bigla at hindi na po nagfa-function. Basta po, ganun po yung nangyari. Kaya kung maghanap kayo ng association na accredited ng DOH, sa ngayon po, wala tayong naririnig. No? Even before the PAM team, meron pa po yan. Yung mga nakailang ano, yung naabutan ko po kasi mga siguro dalawa o parang pangalawa na tong PAM team. No? May mga nauna pang association. Pero it died a natural death. I really don't know why. No? Nawala lang po siyang ganun. No? Namatay lang siyang ganun. Okay. So I wouldn't want to speculate on the reasons pero medyo naintindihan ko kung bakit nawawala yung mga association na yan. Huwag niyo akong pilitin ha, nasabihin sa inyo. PM niyo na lang ako para medyo sensitive po kasi yung issue na yan eh. Okay, tuloy po tayo. It shall be the duty of the DOH Committee of Examiners to cause the monitoring of massage therapists employed by massage establishments at least twice a year or as may be deemed necessary. Ito po yung monitoring po ng CEMT sa mga nagmamasahe. Question. Ito po ba ay nangyayari sa kasalukuyan? Yung monitoring na ito ay sa aking karanasan, parang hindi na gagawa ng komite. Why is that? Kasi po, kung maalala nyo pong discussion natin sa PD 856, 'di ba na mention natin na
nung 2099, nagkaroon po ng devolution, no? Ibig sabihin po noon, yung local government and of local ano yan? Local government code ay nagbigay po, yung batas na yun ay nagbigay po ng pagbaba ng kapangyarihan ng central government to the local government. Yun ang tawag sa English, devolution. So dinibol po yung function. Kaya po itong bahagi po na power na ito ay ano po to? Ay ang idea po ng mga sumulat ay at the time na pwede pa silang mag-monitor ng mga ginagawa po ng nagmamasahe. Sa kasalukuyan po, hindi na po ito nangyayari. Why is that? Kasi po, devolve na ang function. Ibig sabihin po, ang central office ng DOH ng Kagawaran ng Pangkalusugan ay wala na siyang kinalaman doon sa mga day-to-day operation po ng mga nagmamasahe. I hope that's clear. Sino na po yung nagmo-monitor sa atin? Ang nagmo-monitor sa atin na mga may lisensya ay ang local government. That explains the reason why, as I told you the other day, na for example sa Gensan, maglalabas po ang local government ng sarili po niyang ordinansya patungkol sa nagmamasahe. Ayan po yun. Kasi devolve na po ang function, meaning to say it's now the responsibility, the power, and the authority of the local government to craft laws pertaining to massage that is appropriate no sa kanilang pangunawa sa lokal na kanilang ginagalawan. Kaya po however, ano lang po natin, linawin ko lang po, ito po ay patungkol sa monitoring. Pero po, like nabanggit po natin, kapag may reklamo sa atin at dinala po sa DOH, ang DOH po, pag nakita po nila na mayroon pong ground para magkaroon ng investigasyon, ginagawa po nila po yon. Pero ito lang pong binabanggit natin, yung monitoring ng mga nagmamasahe ay hindi na po nila nagagawa hindi na po nila ginagawa. Kaya pag lumabas yun sa exam, yun yung dapat nasa mindset nyo na wala na pong kapangyarihan ang national government na DOH particularly which is ano ba yun? Ang DOH Central Office na mag-monitor ng mga nagmamasahe. Yun po yun. Ang malinaw po yun na yan po yung reality. But here, we can see that this is part of its powers or duties and functions. Ang 1.2.8 to perform other functions necessary to regulate, standardize, professionalize, and uplift the massage, practice of massage. Ito po ay ongoing pa po to. Ginagawa pa po ng Central Office ng DOH. Perform other related duties assigned by the Secretary of Health to implement pertinent provisions of the Code of Sanitation of the Philippines and these implementing rules and regulations. Ayan po. Ang sumunod po ay sa Section 2, Continuing Massage Therapy Education Council o the CEMT. Tulad sinabi natin kanina, the CEMT is the one responsible above all, among others, is about the exams, about the uh, probably the revocation of the license, things like those. Ang Continuing Massage Therapy Education Council or the CMTE, later on you'll find out, ito naman ay siyang nagre-recognize ng 30 credit units na magagamit o gagamitin ng sino man na nagnanais na magkaroon ng renewal no ng expired massage license. Okay. So sino-sino po ang member po ng CMTE? Ang CMTE ay binubuo ng isang chairperson at ang chairperson na yan ay mula sa hanay po ng komite, no? The CEMT and dalawang members to be assisted, dalawang members na mag-assist sa CEMT Secretariat at ito po ay nanggagaling po, yan, papasok po dito kung sino po ang membro o sino po ang nagre-represent na isang accredited training institution which is in our case, sa atin bilang AUSA and with other accredited institutions and also coming from the what?
ranks of the licensed massage therapists. Ito na po ay mula dun sa hanay po ng license na accredited na association ng licensed massage therapists. Okay? Naintindihan niyo po ba yon? Okay? So, yung council na to ay binubuo ng member coming from the committee, the CMT, and members coming from the accredited institution and accredited association. Ayan. Question, Sir Benji, ito ba ay existing sa ngayon? Yung komite, existing ba ito sa ngayon? As far as I know, medyo tahimik yung DOH. Tahimik po ang DOH. Katulad na sabi natin kanina, 'di ba, hindi na nagfa-function yung accredited institution except lang yung accredited training institution. Pero yung association ng mga license, wala na pong nag-exist sa ngayon. As far as I know, hindi po siya nag-exist. So, that would mean mawawalan po na isang member. So, dalawang member po ng CMTE, no? But suffice to say, mahalaga po na maintindihan po natin po yan. Baka kasi lumabas sa exam, at least you know how to address the question. Ayan po. Yung power po ng CMTE, duties and powers po ng CMTE to accept, evaluate, approve applications for accreditation of CMTE programs. Ito po yung 30 credit units, no? Ayan, sila po yung nag-approve po nun. Sila din po nagsasabi, oh, yung ano na yan ha, ito yung training na ito, bibigyan natin ito ng 30 units, yung ganon, no? Or ito, kasi medyo maiksi, pwede ito bigyan natin ng 20 units. Pero kapag mag-renew, 30 units, so kukulangin yon, no? Kung 20 units lang ibinigay. But generally, 30 units po ang binibigay po ng committee na ito as yung ano po, continuing education na units. Sa PRC, ang tawag po neto is continuing education. Okay, sa DOH po, credit units. Parang ganon, no? Assess periodically and upgrade criteria. Ito po, hindi na masyado nila ito na ginagawa. Ito po, sumunod, mahalaga po itong dapat nating maintindihan. Examination, registration, and practice of massage profession. Okay. Ano yung examination? Ito po ay schedule po ng ating pong examination. Sabi po rito, the examination for massage therapist shall be conducted any day of the first week of June and December of each year. So that means first week of June or first week of December. Yan po ang general schedule po, tawag nun, yung nakasanayan, yun po yung schedule po na inalat ng DOH para po sa LMT. In exceptional cases, the committee may give examination on other dates outside the prescribed ones as may deemed necessary. Ito yung sinabi ko kanina, yun po. Minsan ginagawa po nila mas maaga, no? Hindi lang, there were times na maaga as in. And there was even a time na ang exam supposedly December, and then kasi nagkaroon po ng dalawang exam cycle na hindi po nagkaroon po ng exam ang DOH. Wala po silang ginawa, wala po silang in-schedule. Kaya modesty aside, AUSA po ni-request po natin sa DOH na mag-schedule na po sila kasi nagkakaroon po ng stress. Ang tawag po nun, ang tawag ng stress ng pag-aantay. The agony of waiting. Kasi nag-training na sila, pumasa na sa training ng institution, pero yung exam ng DOH walang schedule. Hanggat sa parang aabot na ng 1 year. Kaya ang ginawa natin, sumulat tayo kay Secretary of Health, sinabi natin, Sir, kawawa na po yung mga estudyante, ang tagal na po nag-aantay at wala pa pong schedule. So pwede po mag-schedule na po kayo. Kaya what happened was, when I wrote that letter, in-schedule ng DOS ng sobrang aga at yun po, ginawa po nilang August of 2023. Ayan. No? So that's what we're saying here na pwede pong magkaroon po ng exam na mas maaga. But, well, of course, it's because
naglaps na po ng ilang exam cycle na wala po silang schedule, and then nag-request na po tayo kasi at that time, marami-rami yung mga estudyante na naipon na natin na hindi po nakapag-exam. Kaya kawawa naman po sila. Lalo tigit, ang local government ay nangungulit, no? Kasi naghahanap sila ng license. May mga ibang LGU naghanap ng license at walang maibigay kasi wala exam na ginanap ang DOH. The place of examination shall be conducted at the Manila office ng DOH or any regional office as determined by the committee. But traditionally, kapag ka-exam, traditionally, ang exam ay Manila, Cebu, and Davao. Manila for Luzon, Cebu for Visayas, Davao for Mindanao. However, if and when and in a locality mayroon pong more than 50 na examinee, nag-schedule po ang DOH ng exam sa area na yon. For example, Jensan, no, nung sa Jensan po, year 2020, June of 2024, last year, I'm sorry, nagkaroon po tayo ng exam which was held in Jensan. Instead of Davao, sa Jensen ginawa yung buong Mindanao kasi we have over 50 students who took the exam at the time. Ayan po. So ito po yung sinasabi po as determined by the committee upon the recommendation of the regional director. Ayan po. Qualifications of applicants. Ito po, tandaan po natin na isa puso natin na maigi. Number one, the applicant must be a Filipino citizen. Ayan. Malinaw po yon. Hindi po pwede po ang mga non-Filipino na mga citizen. Ayan. At least 18 years of age at the time of the examination. So, meron tayo naging case, I think that was sometime early 2000, basta 2022, meron po tayong 2022, 23, I think, yeah, na nag-exam. At the time na nag-exam po siya, mag-exam is, ano po, nasa 17 years old pa lang po yung estudyante. Pumasa na siya sa training, pumasa na siya sa exam ng AUSA, and yet he cannot be accommodated sa exam ng DOS kasi wala pa siyang 18 years of age at the time of examination. Kaya yun po, hindi pwede po na mag-exam anyone who has not yet reached the age of 18. Nabubulol na ako. Number three, he or she must be of good moral character as certified by the barangay captain of the community where the applicant resides. Yan. So, hanapan po kayo ng Certificate of Good Moral Character. Yan po yung ihanda nyo po. No? Birth certificate itong sa Filipino citizen. Yeah, of course, pareho na itong dalawa. And ito, good moral character coming from the barangay chairperson or the punong barangay where you or the barangay where you reside. Okay, he or she must submit a certificate of clearance from the National Bureau of Investigation. Dati po, pwede ang police clearance. Dati po, pwede po ang fiscal clearance. Pero sa ngayon, iisa na lang po ang hinahanap. Ito na lang po, NBI na lang po. Ayan. Question. Gaano ba katagal po ang NBI na isasubmit? Yung, di ba may yon, may prescription period. Dati po para may 6 months pero ngayon po, 'di ba, 1 year na. So for as long as valid pa po yung NBI clearance, pwede po niyong gamitin. Kahit na last niyo po nakuha po 'yon, basta po within the prescribed period ng 1 year, pwede pong gamitin sa DOH examination. Next, he or she must submit medical certificate from a government physician that he or she is physically and mentally fit to take the licensure examination. Very, very important. Tandaan niyo po, ang sabi po, government physician. Hindi pwede po yung St. Luke's, hindi po pwede po yung Asian Hospital, hindi po pwede po any private hospital or private physician.
Ibig sabihin po nun, pag kumuha kayo ng medical certificate, doon nyo lang po kukunin sa inyong pinakamalapit na barangay health clinic kasi po ang pumipirma ay doktor or sa inyong pinakamalapit na government hospital. Ayan. Ngayon, ang tanong, ano ang dapat naka-indicate? No? Dapat ba, pwede ba yung nakalagay doon, fit for work, yung ganon? Or fit for employment, ganon? Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya ang iba po, hindi po na nakapag-exam sapagkat hindi po nila nilalagay dito po. Dapat po may statement, kahit na wala na mentally fit basta may statement po, fit to take the DOH licensure examination. Ito po yung inyong pakatandaan. Notate na lang natin ng ganyan. Ayan ha. Fit to take the licensure examination. Ayan. Kapag ang nakita po ng DOH ay fit for work, fit for to travel abroad, yung ganon, kahit na po 10 government clinic po yan or hospital o doktor ang pumipirma, hindi po tatanggapin ni komite. Kasi po ang hanapin po nila dapat naka-indicate fit to take the licensure examination. I hope that's clear. Next. Ayan. Submit a training a certificate of training from any DOH accredited training provider that he has she taken practical massage for at least 60 hours and he or she has undergone training no on various subjects such as anatomy, physiology, microbiology, and pathology, introduction to massage therapy application, and massage or the practice of massage therapy. Ito po yung laman po nun, no? So, sino po magbibigay po nun? Ang magbibigay po ng ganito pong na titingnan po ng DOH ay mula po sa isang accredited training institution. Yan, certificate training wala sa accredited training institution na na-complete niya na po yung mga subject na tulad nung ate pong nabanggit. Ayan. In other words, kayo po ay bibigyan po namin ng certificate of completion at may kasama pong endorsement nyo sa DOH para kayo po ay makapag-exam. Okay? Ayan po. What else do we have here? Next would be ayan. What time is it now? It's almost 1 o'clock. Okay. Ito maiksi lang naman to application and examination fees. Yung fees na yan ay babayaran sa komite. Well, of course, kailangan nyo mag-submit ng application form. Saan po yung kukunin yung application form? Yung application form na yan ay downloadable doon sa Health Facilities Services Regulatory Bureau. No? So, ayan. Sa website po ng ETS, Health Facilities Services Regulatory Bureau. Yung website po na ito, it's HRB website. Hanapin nyo po yung patungkol doon sa mga downloadable forms. Ayan, downloadable forms. Ayan ha. Health Facility Services Regulatory Bureau. Huwag niyo pong hingin sa institution kasi wala po kaming kopya po na niyan, no? Ang may kopya po nan yung website po ng DOH. And there are times na minsan binabago nila po yung content kaya maganda po doon kayo kumuha ng application form para sa examination. And then ang gagawin niyo po ay dadalhin niyo po ito sa abogado para mapanotaryuhan. Notarized and accompanied by ayun wala. Yan. Accompanied by 3 copies of passport size photos, photographs taken within 6 months. At yun po. In your case, ito po, meron kayong babayaran. Huwag na kayong mag-alala. Ang AUSA na po ang bahala po sa inyong bayarin. Kasama na po yan sa inyo pong pagka nasa level 2, yung inyo pong bayarin po noon, kami na po magsishoulder po lahat po noon. Okay?
And then pagka na-complete nyo po yung lahat ng ito, yung mga requirements na ito, na-comply nyo na maigi, nag-submit kayo ng maayos na mga documents, then ang DOH ay maglalabas ng isang ano po, advisory. Yan. At lalabas yun yung pangalan, you have the list of examinees, and then that's the time you could take the DOH examinations. Ayun po yun ha, tandaan po natin. Ulitin ko po, ang komite ang inyo pong application form ay makukuha nyo po sa Health Facilities Services Regulatory Bureau na website. I-download nyo po yan. And then, dalhin nyo po sa abogado, ipanotaryo nyo po, and then samahan nyo po ng 3 kopya ninyong passport size. Ha? Tandaan nyo po, passport size, hindi po ito 1 by 1 or 2 by 2. Minsan po, mayroong mga ganon hindi marunong sumunod na instruction. 3 copies of passport size photograph taken within the last 6 months. Hindi po pwede po yung 5 years ago na picture, no? Na 10 years ago na picture, dapat within 6 months po na picture at ito po ay colored. Yan, wag po hindi na po uso yan ng black and white ngayon, di ba? Dapat colored po yan. And then, kapag na ano po niyan, submit nyo po sa amin, yan, i-forward nyo po sa AUSA, and then AUSA na pong bahala niyan, at tingnan po namin kung okay na po yung mga documents ninyo, pag wala pong problema, then that's the time AUSA will bring it to DOH, and then once it's being approved by DOH, then DOH will come out with the list of examinees, and then you are now eligible to take the DOH massage licensure examinations. Sir, Ayun. sir, yung picture po Yeah. kailangan may pangalan sa ilalim. O yun po. Buti nabanggit mo. Mahalaga po yung name, no? Dapat meron po naka-indicate po na name sa ilalim. Ayan, hindi kasi ito po sinusundan ko lang kasi yung AO 2010-0034 pero po in reality po kailangan po may name at then yung background is any color basta Basta white. white. Yan, ang galing ni ano yun, si May ba yun? Ayun. Oh, any color basta white yung background. Ayan. Huwag kayong mag-submit ng color black na background hindi na kayo makita nun. So, again po, passport, sorry. Passport size photo with name beneath your image and then ang background po niya any color basta white. Ayan. Okay. Nasagot yung tanong mo, Ems? Sir, wala po akong tanong, sir. Nag-ano lang po ako. Nagsabi Hindi lang ba po. yung tanong? Oh, sige. Okay. Sige po. Okay. ano, Yes, any question so far? Kasi ito alam ko marami may problema nito minsan eh. Any clarification? sir, Sir, tanong ko lang po. Kayo na Yes. po yung mag-aano sa amin, sir. Yung parang kagaya po sa TESDA, sir, pag mag-assessment po kami, yung assess yung TESDA, yung TESDA po na pinag-enrollan namin, sila po yung maghahanap ng ang tawag doon? Kung saan po kami pwedeng ano, sir, OJT. mag-assessment po. Bali, parang kayo rin po yung mag-aano sa DOH, sir. O kami po. Anong tanong mo placement? Hindi po, sir, hindi po. Parang kayo rin po Exam. ba yung parang, tawag dito? Nakalimutan ko nasa, yung assessment. parang kayo po ba yung mag-ano sa amin, sir, para makasama kami sa examination, sir? Lino to dito oh. In order for the applicant to be included in the list of examinees. So, ang ito po, pag na-comply nyo po, ang magbibigay po ng inyo pong schedule ay committee. Yan, sila po. No? So, madalit sabi po, hindi na po kami involved. Ang DOH kasi, ang institution, kami lang po sa training, pero po once we endorse you to DOH already, then ang kausap nyo na po ay DOH. Ayun po. Kaya nga po even the result, no, minsan 'di ba? Minsan nung araw kasi sa amin dumadaan yung information coming from the DOH pero ngayon inalis na po nila niya, no? So rekta na po 'yan sa website. No, dito po sa website na nabanggit natin kanina, lahat ng result doon po lalabas. Lahat ng schedule po ng o-taking doon lalabas. Lahat po ng except lang yung releasing of the license, kukunin niyo po 'yan sa pinakamalapit na regional office ng DOH
kung saan kayo napabilang. Ayun po. Meaning to say, wala na pong involvement po ang institution once you are endorsed to DOH. Ayan. No? Ang sa amin na lang, ay, kung mayroong masagap namin, share namin sa inyo sa group chat, pero yung formal communication coming from DOH, hindi na po nila ginagawa. No? Kasi, yun nga, digital time na tayo ngayon, no? Mabilis na silang mag-release doon sa website ng DOH. So, lahat po ng information, doon yun na po kukunin. Now, if you have any question about your document, about your result, not no, no, about your certificate of registration na for release, dumirekta na kayo sa SFHRB na email address, doon kayo sumulat at sasagutin kayo ng komite. Ganun po 'yon, no? So wala na kaming control po ng mga documents, no, ng mga ano po, ng mga results, yung ganon. Oh, lahat po 'yan nakapublish po 'yan sa website ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau. So ulitin ko po, unlike po sa TESDA, like yung na-mention nyo po kanina, sa TESDA po, maaari sila pong nagga-guide sa inyo about this and that. Pero dito po sa atin sa DOH, wala po. Kasi centralized po ang exam sa Manila. No? Lahat po ng ano po, Manila po ang gumagalaw when it comes to the examination. Nasagot ko yung tanong mo, Fatima. Si Fatima yung nagtanong kanina. Yes, sir. Thank you po. Opo, ganun po yun ha. Oh. Kaya, asahan nyo naman So, po, Diwis, sumasagot naman ng lahat ng mga query, no? Sir, Ah, nakalagay dito confidential pay and examination fee. May bayad po yung examination fee. How much? ah, hin- ah, hindi ko ano, depende yan sa ano, pero sa ngayon kasi I think 250 yata. Oo, 250. Kasi dati pati yung practical exam may bayad po 'yon, no? Pero inalis po nila yung mga ganung bayarin. Anyway, don't worry about the fees kasi kami po ang magsusolder na po noon sa DOH. Kami na po magbabayad for you. Kasama na po yan sa inyong pong bayarin doon sa level 2 na ano, yung fee po natin. Okay. Salamat Si po. ano po, Arceli? Sir Go ahead. Bench, good Yes, afternoon ma'am. po. Yes, ma'am. Kasi before, nung nag-apply po ako for examination ng LMP, sa Opo. Cebu po kasi ako, Sir Bench, tapos Yes. yung ano po, Bohol. So, Opo. with your training center po ba, sa Manila po ba ninyo i-file, hindi po sa Region 7, sir? Ang lahat po ng submission for application, central office. Wala Okay. pong Pero, wala pong region. Ang region po okay. gagawin lang po releasing of license. Yun lang Okay. po si Pero region. yung magiging venue po, just like the question of the other training. Bali po, sila na yung mag-ano kung saan kami magti-take kahit Ay, ganito po Miss Arceli. Ang ano po, minsan kasi kunwari halimbawa lang nasa Bohol ka ngayon, but mm, sometimes June nandun ka sa Manila. mm, Okay? mm. Ang gawin mo, ang application form mo, gamitin mo yung address mo sa Manila. Kasi para isama ka nila automatically doon sa Manila Examination Group. Okay. Oo. Or for example, baka sa you might be traveling and then Okay. sometime by June nandito kayo sa Davao, yung ganon. Di, ilagay nyo na address Davao para isasama kayo sa Region 12 na venue na examination. Now, Okay. Ganun if pala. and when that happens na emergency na katulad nung nangyari sa aking younger sister, si Dr. Weng, she is from Bacolod, but since she has to go and meet up with my mom, so nasa Jensen siya. So, ang nangyari was, ano po, yung pangalan niya naka-register po sa Cebu, no? Ano 'yun sa Bohol at that time, no? Bohol yung venue kasi mas marami yung examinin ng Bohol. So nandun yung pangalan po niya. Kaya lang po nakiusap po ako sa komite kasi too late na eh. Yung alam mo yung gap na yung medyo late na nung nag-decide yung sister ka na uwi ng Jensan, no? To see with my mom, to see my mom. So anong nangyari? Ano na? Pakiusapan na lang talaga. At that time of examination, nandun yung kapatid ko, naka-scrub suit na siya ng any color basta puti, no? Naka-ready na siya, pero wala siyang examination permit.
Yung ganon. Kasi ang examination permit niya, sabi po ng commit nung the one in charge, nandoon daw sa Bohol. Ayan. So, ayun, ginawa na lang atin-atin na lang to. Huwag niyo lang Okay po, get ipagkakalat. ko po. Thank you, Sir Benj. Oo. Kasi kaibigan natin yung isa sa member ng komite nang dumating. Nung pagdating niya, nagkitaan kami, sabi ko, attorney, papaano to? Ganyan, ganon. O sige, walang problema. Basta ikaw, akong bahala. Yung ganon. Pero minsan lang po nangyayari yun, ha? Hindi po yan madalas nangyayari. Akong bahala kasi, ano kita, Excuse me, kaibigan ko. sir. Apo. Yes, Tunet. Pwede na ako mag-out, sir. May client na po kasi. Sige po, go ahead po. Okay, Thank no you, sir. problem. Apo. Okay, so overtime na tayo pala by the way. Okay. Wala na pong tanong. Okay na po tayo. Are we good? Yes, Okay. sir. Okay na. Thank you po. Okay. Sige po, yung mga ibang tanong, pero yung tandaan nyo lang po yung mga sinabi ko po, very vital po ito ha. Marami pong hindi napag-exam kasi na miss out lang nila sometimes just because of an ID na hindi na-comply na maayos doon sa DOH. Yung ganon, no? Kaya we have to make sure that everything that DOH says susundin natin na maigi. Panghuli lang po, sa inyo pong pag-download ng inyo pong application form sa website po ng Health Facilities Services Regulatory Bureau, basahin nyo po yung requirements na doon sa second page, no? Sa back page ng application form. Andoon po yung pinaka-latest. Sometimes binabago po nila yung requirements na hindi po namin, I'm sorry to say, hindi po namin alam. No? Kaya doon nyo po tingnan na maigi, doon kayo magbabasa. Doon rin kami titingin, no? Kasi pag kami binago po sila, at least yun po yung pinaka-latest kasi yun po ang pinablish po ng DOH Health Facilities Services Regulatory Bureau na requirement for application requirement for DOH massage licensure examinations. Okay na po? Are we good? Yes, sir. Yan. Sige po. Sir. So, kung wala na pong tanong, just in case lang, PM nyo po ako. And then, para, ano po, masagot ko po. Huwag nyo pong i-post sa GC kasi sa dami po ng ninyo, minsan hindi ko po nababasa po yun. Maganda yung i-PM nyo ko directly kasi nababasa ko lahat. Wala ko nami-miss na information. And panghuli po, paalala po sa inyo, para po sa hindi pa po nakapag-settle ng inyo po mga obligation, monthly obligation, please settle it as soon as possible at para maging ayos po tayo. And then another thing, for those who have not yet complied with the requirement po natin, na pirmahan nyo po yung last page na inyo pong house rules, student rules and regulations. Ang gawin nyo po, kung hindi nyo po, wala po kayong digital signature, print out kayo ng kopya, pirmahan nyo po yon, and then i-scan nyo po yung picture o kunan nyo yung picture yung pirmadong document, pirmanong last page na inyo pong student rules and regulations, and then ipadala nyo po sa akin, i-PM nyo po sa akin, or i-PM nyo po kay Eugene Miles. Siya po yung aking pong sidekick dito sa Jensen, yung aking pamangkin. Si Eugene Miles Lim, no? Eugenio Lim. So, pwede niyo po i-PM sa kanya para po rekta na po sa kanyang account yung inyo po mga information. Even the payment slips, yung mga payment slips niyo, pwede niyo pong i-PM sa kanya. Kasama na po siya sa group chat. Ano po yun si Eugene Miles Lim. Yun, pamangkin ko po yan. Okay, so Yes, that will be sir. all. Yes, yes. Yung sa akin, sir, nasa Okay. Naputol ka, naputol ka, Tunet. sir, narinig na ako, sir. Ayan, sandali ha. Tingnan ko lang dito kung pumasok na siya. Sige, PM po kita. Kasi po, tinitingnan ko po. Ayan, pasok na po siya. Pasok na po siya. Pero yung ano po, yung payment slip, paki-forward na lang sa pamangkin ko kay Miles. Okay. Sige po. So that will be all. Thank you for your time. God bless and study more. We are always praying for you to be successful sa inyo pong naisin na maging licensed massage therapist in the months to come. God bless. Bye for now. See you Bye, tomorrow. sir. Thank you, sir. Bye-bye po. Salamat po. Bye.